Karambola sa DWIZ. Oh! Karambola. Karambola. Balik tayo, Karambola, sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin Jonathan De La Cruz, Joel Lacsamana, ako si Conrad Banal. Good morning. Good morning. June 20. June 20, 2024. Puro 20, ha? 2020, 24. Okay. Ngayon po, itong NFA, ayon sa Department of Agriculture, magbebenta raw po ng bigas. 29 per kilo. Pero mga limited lang daw to sa disabled, solo parents, senior citizens, at malamang at kasama daw ang IP. IP, Indigenous People. Okay. Ilan yung mga yan? Ang estimate nila aabot sa 34 hanggang mga 34 million. So, ilan daw po yan? Ang limit, bawat household, 10 kilos per month. So, kulang yon, di ba? Pang-suporta lang to. Pero yung total niyan, aabutin niya ng mga 70,000 metric tons kada buwan. Diyan sa programa na yan, ibebenta raw po yan sa mga kadiwa, rolling stores. Yung mga truck ba? So kung kayo, kailangan tiyempohan nyo yung truck. Yan. Sa amin, nasa may tapat na isang gasolinahan sa sa Doña Soledad. Dapat alamin nyo kung nasan yung truck. Kailangan malaman anong araw pati. Tsaka makasaradong araw. Tsaka anong oras. Anong oras? Kasi baka maubusan ka. Ngayon, Bigas 29 po ang pangalan niyang programa na yan. Ano? ang ating lang pakiusap dyan, sana. Sana lang. Pero reliable source. Ngayon, unahin natin yung mga binibili natin from the farmers para masigla ang kanilang panananim. Ikaw naman, kailangan mag-import Hindi, parang Jonat import 363,000 metric tons of rice to augment yung national buffer stock. Ang ibebenta raw po, yung medyo, FIFO. First in, first out. Kung ano yung una nilang binili, siyempre, kung hindi nagamit siya, wala naman sakuna, wala namang disaster, walang kalamidad. Kailangan po i-dispose yan. Pero, ayos pa yung bigas. Oo. A1 quality pa yan. Ibebenta na nila based on the principle na first in, first out. Dalawang kailangan gawin dyan. Una, yung data ninyo. Meron ba? Yung tungkol dyan sa 34 million, etc. na yan. Okay. Para alam natin, saan yung 34 million? Dito sa Mindoro, ito yung number ng ganito. In other words, Sa saan? Metro Manila, mas marami yan. Metro Manila, saan to? Metro Davao, Metro Cebu. Yung mga ganong klase, isa yon. Tapos pangalawa, So, ipoposition nyo yung stocks based on your mapping. mapping. Okay. Kasi baka mamaya kung saan pumupunta yung... Ay! Saan na pupunta ba? yung Kung saan ganon. ba? Yun ang nagiging Kaya ang problema. old stocks, di ba, binebenta rin sa trader? Kaya nga, the other thing, yung susunod na sasabihin ko yon, yung tungkol dun sa sinasabi mo, which is a very good idea, PIPO, first in, first out, baka hindi mangyayari. Kasi dun sa ginagawa ng dati ng warehouses ng NFA, hindi ganun. Lumang stock na raw. Kaya yung mga kailangan unang dumating, ibenta na lang. lumang stock kagad yun. Ipagbibili na nila Pero maganda yung programa na ito. Ang mga mahigit 1 billion daw po ang gagastusin ng DA dito sa programa na to. Okay. Okay? 69,000 every month. Saan kukunin yung supply ng bigas? Malamang yan pare sa importation. Karamihan. Yan na nga, i-import. Malamang sa importation. Gagawin ba nilang buffer stock yung importation o yan ang direct selling stock? Malamang nga, yan yung direct selling. Kaya ang gusto natin malaman. Kasi maganda mga sinasabi. Ito, may sinabi si Secretary Laurel ngayon. Ano? Sabi niya, DA Chief 6 shorter period for rice tariff cut. Dapat yan, every 6 months, nire-review yan. Hindi yung 5-year plan. Aba, in-approve na ng NEDA yung 28 Ito naman si Secretary. Ito naman si Secretary, You're not in step.
Sabi The niya, strategy. Nanalo na yung lobby, Secretary. Ang lobby po, hanggang 2028. Ibig sabihin, Review. at saka ang pinag-uusapan ng lobby, hindi ho bigas. Ang pinag-uusapan ng lobby, pork. Pork, baboy. So, hindi kasama yung sinasabi mo. hindi kasama. Pero bakit gusto niya mas maiksi raw? O kasi sabi niya, hindi naman natin alam kung yan mga 5 years ba ang magiging inflation problem? Na rise ang magiging secretary. Hindi ka ekonomista eh. Hindi ka economist. Businessman ka lang eh. Malamang hindi na ambunan yan. Hindi lang, oo. Sobra ka naman. Pero meron pong bago ang DSWD na automatic daw, yung 4-piece, automatic mag-a-adjust sa inflation. Nako. Ano nako? Sabi po ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian, hindi raw po nagbago yung amount ng 4-piece magmula noong 2019. Nung naging batas yung 4-piece under Republic Act 11310. Batas na pala yun. So, automatic indexing po based on the inflation rate. Accurate ba ang inflation rate natin? Alam mo, maraming problema yung mga sinasabi ninyong ganyan, ha? Kasi if that's going to be the case, insofar as 4-piece recipients are concerned, why not for SSS? Nagtrabaho itong mga ito. Oo. They deserve it. Why not for the retirees? Yung mga pensionado. Pensionado. Bakit ninyo itong mga ito binibaby? Kasi po, sila ang nasa laylayan. Laylayan din ito. Kailayan din ito. Laylayan. At saka ito, hindi laylayan na hindi nagtrabaho. Nagtrabaho sila. Kaya nga sila nag-contribute dyan. Tapos ini-index nyo yung iba, ito hindi nyo ini-index. Paano yun? Hindi, kasi pagdating ng halalan, mas maaasahan yung mga nasa laylayan. Ika nga, yung Ba? Para daw po maproteksyonan sila. Paano maproteksyon? Wow. Na siyempre nawawala yung buying power ng peso. So kailangan din maproteksyonan yan. Pinakamahirap daw yan na... Pero yun din, Lalo mga SSS din, yung mga ganun din. Lalo ninyong pinapa... Lalo na Hindi, yung naging, tatrabaho. Lalo nyo pinaigting yung mendicancy. naging dole-out society tayo. Maski farmers, ginagawa na natin yan. Ayuda system na tayo ngayon. Imbis na Puro productive ayuda system eh. Puro paano ayuda mangyayari eh. sa buhay natin? 4.4 million lang naman ang nasa 4-piece eh. Ikaw naman, maliit na bagay, 4.4 million. Bakit? Nagre-reklamo ba yung mga tatay dyan Gagawin na mo naka-standby indexing? lamang na nagtotong eats? Ganun ba yan? Bakit hindi inflation adjusted yung aming tinatanggap sa 4-piece? Mas malaki yung taya namin dito. Okay, 4.4 million. Tuwan-tuwa yung DSWD, doon daw sa 4.4 million. Merong nakagraduate ng Ba? 30,000. Ba, may data sila, oh. May 30,000, nakagraduate ng college. Okay. 4.4 million na pamilya. 30,000. 30,000 na napag-graduate. Wala pang 1%. 0.0. Pag nilabas mo sa PowerPoint yan, hindi maganda ang itsura niyan, pag ganun. At yan daw katibayan, sabi ng DSWD, na napaka-epektibo nitong 4-piece. Okay. Magkano ba ginastos natin Para yan na, sa 4-piece? para makagraduate ng 30,000. Nagsimula yan panahon ni GMA. So, ibig sabihin yan, mahigit 15 taon na yan. Yung 30,000, hindi yan noong 2023 o nung... Mula noong nagsimula. Mula nagsimula. Ang layo naman ang Wala nagsimula. ng Ayan, magmula noon simula ka 30,000. benchmarking mo, sama. At yan katibayan na napaka-epektibo. naman in 2023. Oo. From 2022 to 2023. Hindi nga, para sa akin, yan yung panlulokong ginagawa nila by using statistics. Okay? Kasi, pag tinignan mo, 4.4 million families,
30,000 na napag-graduate mo sa loob ng napakatagal na taon at sasabihin mo effective, tignan mo kung magkano per graduate. Ang lumalabas. Ang lumalabas dyan. Okay? Pag ganyan ang statistics mo. Ilang daang bilyon ang ginastos natin dyan. Pagkatapos yan lamang ang resulta, tapos sasabihin nyo, effective yan, para masuportahan pa. Baka naman gusto nyo lang permanente na kayong kumikita dyan sa 4-piece na yan. Dahil alam natin, ang leakage po niyan, Ang tindi. napakalakas. Leakage and administrative cost. Oo. Napakalakas. And now you try to justify it. Malagkit. Ha? Malagkit sa palad, oo. Daan-daan billion na. Every year, 100 billion. Sa ngayon, mahigit 100 billion ang ano natin sa ayuda. Magmula nung nagsimula yan. So, ilan na yan? Magkano na yan? Trillion na yan. Tapos sasabihin mo, dahil nakapag-graduate ng 30,000, Effective. effective. Sana, Sa ibang bayan po, kung saan natin ginaya yan, Wala na yan. tinigil na nila. Tinigil na. Dahil nakita nila, sayang yung pera. Imbes na gamitin, halimbawa, mag-promote ng kabuhayan para sa mga taon to. Okay? Or directly, bigyan sila ng kabuhayan. oh. Kesa yung mag-promote, no? Nang- Directly, bigyan mo ng hanap buhay. Mas maganda ata yun na Ang mangyayari. maiangat sila. Mas maganda nga sana kung ang sinabi nila, out of the 4.4 million households, 1.5 na dyan ang Wala na. graduate na yan. Betterer, ano? So, 3 point something, 2 point something na lang ang naiiwan dyan. Oh, yan. Baka, Hindi, bakit naiwan yung mga yun? may Sa ito, tagal ng panahon may, na walang nangyari, paano yun? at least mas maganda yung kaysa 30,000 college students. Ay, college Graduate. graduates. Paano kaya? Huwag Hindi, na kayo sasabihin nila magsalita. 30,000 creative thinking college graduates. Ayan. Sasabihin nila. Yan. Mahirap i-quantify yun. Siyempre. Bukas makalawa dyan, malalabas mo na. Ito, galing sa 4-piece. Yan. Naging doktor. Ayan. Ayan. Yan, mga ganyan na mga Quality of quantity. media, Mga hype na hindi kailangan. Lalong nakakaloko yung ganon. Ha? Lalong panluloko yung ganon. Okay. Merong magandang magpa-partner daw. Problema po yung yung scams hanggang ngayon. Ito si Parin Joel, angal dyan. Magpa-partner na raw ang NTC. Magpa-partner na sila with Viber. Para pag-usapan. Ang una nyo dapat Para pag-usapan po. Ang una nyo dapat Anong NTC. pwedeng gawin dyan sa text scams? Maganda yan. Ang una niyan Kasi dapat- sa Viber, wala ako nakukuhang scam pare, na mga announcement. Ang suggestion ko sa NTC ganito. Pag-uusapan. Ang una nyo dapat nakapartner para masugpo yung mga scam, kung ano-ano pang kalokohan, false information, fake news, etc. Yung mga mismong service providers. Kasi dapat dyan, pinupulis nyo sila. At kasama nyo sila sa pag-aayos. Kasi, Busy po sila sa kasi mga back-to-school promotions at kung Ayan. At mali daw po yung pananaw natin sa yung yung registration ng SIM card. Hindi raw po silver bullet yan. sinabi na nila yun. Sinabi nila yan. Ba't nyo, Ganun ba't pala. kailangan pala natin gawin yan? Sabi nyo, yan ang Ito. makakalutas eh. Oh. mga taga Yung pala, hindi yan eh. Kaya sinabing silver bullet para lang may history kasi dati 'di ba yung yung the wolf yung the werewolf. Ang pamatay lang daw diyan ay bala gawa sa pilak sa silver. Sa silver. Ayan. So talagang patay siya sigurado. Yan daw ang ang iniisip nung dati binenta sa Yung atin. idiomatic expression. Oo, binenta sa atin yun ang pag SIM cards. SIM card na yan ang makaka Patay. Hindi raw patay pala sa mga yan. scam. Ngayon, tingnan mo yung telepono ko ngayon puro Hindi raw pala yan ang silver bullet. hindi pala ang solusyon dun sa scam. Okay. Payag na kami. Sige. Hindi yan ang silver bullet. Ano pala?
ano palang dapat natin gawin? Wala rin solusyon. Wala. Ang solusyon nila, magmi-meeting daw sila ng Viber at pag-uusapan nila kung ano ang solusyon. Yeah. Ano klase solusyon yan? Mag-resign na lang kaya kayo lahat dyan. Bakit pa tayo may NTC? Kung Ganyan pala. kaliwat kanan, umaapaw tayo sa scams. Bakit sa ibang bansa kaya nilang pigilin yung mga ganyan? Bakit nga? Bakit tayo hindi? Kasi may silver bullet sila eh. Tayo wala tayo silver bullet. Kaya nila yan, patayin lang nila yung ano. Kaya dapat ang unahin ninyo, kasama ninyo, yung mga service providers. Kasi sila nakakaintindi kung nasaan nanggagaling yung mga kalokohan. Meron pong nahuling SIM dyan na ginagamit sa mga scams. Dyan sa Porac, Pampanga. Di ba? Meron na huli, di ba? Paano na-rehistro yung mga SIM na yun? Ibig mo sabihin, years before, etong nag-operate nitong Porac, nakaisip na, parehistro na natin to. Kasi gagamitin natin to 5 years from now eh. Hindi. Ganun ba yung nangyari? Hindi. Ang nangyari dyan, nagkaroon tayo ng extension eh. Registration. Doon sa extension. Doon sila pumasok. Doon sila pumasok. Pwede yun. Pero may nagsasabi, parang Jonat, hanggang ngayon, pwede ka pang magparehistro Ng SIM? ng SIM na pwede mong gamitin dyan at hindi ka matre-trace. Meron pong ganyan Hanggang ngayon? illegal. Hanggang ngayon? Wow. So, yun ang palusot dyan. Okay. Paano magagamit yung SIM na hindi makaya i-monitor ng NTC? Di ba kaya nga kailangan i-register yung inyong SIM? Kaya nga tayo nagkumahog eh. Kaya po kayang i-trace ng NTC kung sino At saka yan. ng service providers. Okay. Pero kung meron makakaya, parang smuggling. Mm. Di ba? Hindi mo na makikita sa papel. Swing na lang, swing. Etong SIM cards po, hindi rehistrado yung mga gumagalaw na SIM card. Kaya hindi kaya i-trace ng NTC. So ano solusyon doon? Baka may nangyayari dyan sa loob. At saka mismo sa mga service providers. Oo. Globe is smart dito. Kasi sila yun eh. Hindi naman ma-activate yan na hindi nila naayos eh. Ito daw po, maski bago pa na-raid Pogo na yan. yung Pogo na yan, nakipag-usap na sila sa Meta. Ayan. Ibig sabihin, may ginagawa kami, nakipag-usap kami. Oo, ang ginawa nyo sa Meta, may tanong kayo. Tinanong lang ninyo sila, paano ba natin ayusin to? Nag-discussion kayo. Teka, by the way, yung Meta po, sa iyo nagpapatakbo ng Facebook, Instagram, Messenger, yan, Meta. Yung Viber, may sarili May sila. sarili sila. So, itong NTC raw, yung mga opisyalis nila, nakikipag-usap na dyan, even before na-raid yung Pogo. Anong result ng usapan nyo? Tagal na pala eh. Oh, hindi wala. Wala. Nagamit pa rin yung mga nando doon. Yung SIM card at lahat. Ha? Nagamit eh. Na-scam. So, bali wala yung Wala usapan. yun. Walang ibig sabihin yun. So, ibig sabihin, palusot lang yun. Na nakikipag-usap sila. Hindi naman kayo... Kasi ang hinahanap po, kung hindi silver bullet yung SIM registration, anong solusyon? Kasi lumalabas ngayon, Hindi rin solusyon yung makipag-usap kayo sa Meta and Viber. Ano ang solusyon? lumalabas ngayon na enabler talaga kayo ng ng scam. scam. Kasi wala palang silver bullet eh. Wala eh. Wala. Di enabler kayo. Di wala tayong magagawa. Lahat tayo magiging biktima na lang ng scam dito. Yan ang sinasabi ninyo. Kaya kayo nakikipag-usap para pag-isipan kung ano ang solusyon. Isipin mo yun. Ito pa, ang lupit ng mga hacking. Oo. Ng mga agencies. Accounts, yan yung isa sa mga scam ngayon eh. I-hack yung iyong halimbawa Facebook. Tapos manghihingi ng pera, hihingin yung bank account, yung ganyan. Paano? Kung nagkamali ka ng click, tapos ka eh. Patay ka na. Ayan. So, Ang dami niya ngayon, oo.
Bibigyan daw kayo ng technical assistance ng DICT Naku. kapag... Sana anong technical assistance. Ha? Technical assistance? Wala ba yon? Anong technical assistance bibigyan niya? Nahack ka na ano? Basta, bibigyan ka ng... Halimbawa, ito MaxiCare. Na-hack to. Bibigyan daw ng technical assistance. May darating sa bahay niyo. I'm gonna knock on your door. Ayan, may technical assistance po kami. Hack ba kayo? Ito daw MaxiCare. MaxiCare is a Health provider. Health HMO. HMO yan, HMO. Health Maintenance Organization. Okay, na-hack po siya. At yung mga data nung kanyang mga insured, no? Nung kanilang mga customers, nakuha. From there, yung mga customers na yan, mga attack na yan, na mga scammers. Kasi nakuha yung data eh. Kanino yung responsibility nun? Sa MaxiCare? Dapat ba may responsibility ang MaxiCare? Pag ganon? Kasi kung baliwala sa inyo, we entrusted you. Yeah. Diba? Ang problema po niyan, hindi MaxiCare. Ang problema niyan, mapupunta doon sa customer. Kasi pag na-hack yung data ng customer, magkakaroon na ngayon ng means itong mga scammers para atakihin itong mga customer na to. Hindi ba ganun na mangyayari dyan? So, ang latay na doon sa mga customer ng MaxiCare. Wala namang mawawala sa MaxiCare. Walang punishment ang MaxiCare. Bagkus tutulungan pa sila ng DICT raw. Yan. Ano yan? Hindi ba dapat malaman kung nagpabaya ang MaxiCare? Bakit sa dinami-dami ng meron digital operations? MaxiCare lang yun na-atake. Cyber security. Ayan. Hindi ba dapat ang Hindi ba dapat may rules yan kung gaano kahigpit Hindi, yung cyber security? pag ikaw gumamit ng IT system, kakibat dapat nun yung security system. At dapat yung required ng DICT. Required dapat talaga. At meron kayong pamantayan dyan na lahat itong mga to kailangan sumusunod dyan. At na-enforce ninyo yung requirement na yun, hindi kagaya ng iba, na hindi na-enforce yung mga sinasabi nila. Ha? Hindi na Walang enforcement. para NTC. Yan. Basically, parang ganun na nangyari. So kasi problema po ngayon itong scams. Lahat nagiging biktima. Kaya nga natin sinasabi palagi na hindi natatapos yung trabaho ng mga natin pagdating sa guidelines. Naglabas ka ng guidelines tapos na hindi ganoon. Follow up. Follow through. Oo. Ano po ba ang gagawin dito? Sino ba ang namamahala dyan? Dapat may responsibilidad din. Kasi kumikita itong mga kumpanya nito, kamukha itong MaxiCare. Hindi ba kumikita sila dyan? Kailangan meron sila, obligasyon na protektuhan yung data ng kanilang mga customers. Yung mga kliyente ninyo. Kung wala sasabihin, victim kami na-hack kami. Ay wala. Hindi Pero what did you do to prevent? to protect your customers? Parang yung Comelec lang nun eh. Di ba? Pa-wardi-wardi yung kanilang cybersecurity eh. Therefore, Nahack sila. Ganyan din yun. Ganyan din. So lahat po ng merong gumagamit ng cyber security dapat ang kanilang number one. Merong matayo standard dyan. Meron dapat. Ang dahan-dahan lang ho kayo sa pagsasabi at nalalaman na kayo hinahaka. Nilalatigo yung mga yan. Meron ba ang DICT na standard? Ito minimum na gagawin nyo kung kayo ay gumagamit ng IT system na data ng publiko. Yes. Kasi sila magiging biktima ng mga scammers eh. Pag kayo ay nangangalap ng data from your clients, meaning the public, dapat ganito. Meron kayong minimum na obligasyon dyan. Wala tayo nun eh. Meron? Kaya lang hindi nga na-enforce. Hindi yung nga problema eh. Yung hindi na-enforce Dapat mas matindi pa ang security nyo dyan. Layers yan. Meron nga meron nga commission on cyber security. Magkano commission?
Hindi, tanungin natin si Undersecretary Alex Ramos. 9:31 ng umaga, karambola sa Aliw. 23 at DWIC 882. Karambola sa DWIZ. Carambola. Balik tayo, karambola sa Aliw, Channel 23 at DWIC 882. Ako si Conrad Baral, kasama natin Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana. Good. Ngayon, June 20, 2024. Yeah. Yan, good morning. Good morning. Good morning. Good morning. O yan, maliwanag na ang sinasabi ni Energy Secretary Popo Lutilla. Ano daw? I-maximize daw natin ang gamit ng coal-fired plant. Yung pala eh. Yung pala eh. May solusyon eh. Yeah. At saka kahapon, sinabi rin niya, Ibig mo sabihin, all this time, we're not maximizing our coal-fired plants. Kaya tayo nagkaka-brown out. Ganun po ba, Secretary? Saka ma-maximize ho natin, 34 out of the 49, nasisira eh. Paano mo i-maximize yan? Karamihan dyan, napakatatanda na. Tanda na yan. Wala naman tayong tinayong bagong. Meron daw yung mga 10 years and below, i-maximize. Ilan lamang yun. Karamihan po dyan, 20 plus years Kopong-kopong na yan. Wag nyo kami magicin. Dinadaan nyo kami sa, yung bilis ng kamay, tawag doon. Sleight of hand. Sleight of hand. Tapos kahapon, Dinadaan nyo kami sa kahapon paring Conrad, sinabi rin niya na kailangan daw bilisan ang pagkakaroon ng private-public partnership paggamit ng LNG. Matagal na nga natin alam dapat ginawa yun eh. Di ba meron ng venture, SMC, Yes. Aboitiz, Yan. at saka Meralco ba? LNG ang kanilang gagamitin. Oh, First Philippine Holdings pati. Baka yun nga yun, First Philippine. Oh, Holdings. Oo. Oh, Yung yan. tatlong venture na, pare meron akong Nalaman? sagasaan. Oh. Meron palang kumukontra dyan sa venture na yan. Talaga? Oo, kasi parang handa na yan eh. Nag-resign na nga yung Aboitiz Power President. Oo. Para siya na yung Siya magiging head niyang joint venture na yan. Na napakaganda, no? Solution yan sa ating power problem eh. Yung LNG. Merong... kumontra. Meron ng ginawang paren Joel para sa ito. PR campaign, demolition job. Specified kung ano-ano mga gagawin. Ang unang-unang target, syempre, SMC. At ang duda ko, although yung aking reliable source. Usong-usong ngayon na reliable source ngayong umaga. Sige. generally reliable source. Generally. Okay, reliable source. Ang tatargetin daw talaga si SMC at ang manggagaling ang pondo sa isang malaking conglomerate din. Malaking. Hindi ba Aboitiz yun? Kasi Kasama sila eh. sino yun? Malaking conglomerate daw. Kukunti yung mga malaking. Malaking! Yung double. Ilan lang ang player niya. Oh. Demolition job. Bakit nila paborito yung... Yan yung attack, deflect, defend ang gagawin. Hindi, puro attack yata. Walang deflect. At hindi lang sa traditional media, pati sa... Social media. Yun. Mas magastos pala ngayon Ang social media. to wage a media campaign in Using social media. Mas magastos pala yan. Kesa sa... Porque ba no? ang San Miguel ay nasa top 10 among all the conglomerates in ASEAN na doon sa Fortune Target na. target. Tina-target nyo sila. Hindi nga. Masama ba yung project? Yan ang unang tanong ko. Ayaw ba Is the natin? project comparable, let's say, to Pogo? Ganyan ba yan? Yan bang LNG project na yan? Pogo yan. Yan ba prostitution din? Yan. Human trafficking ba yan? Oo. Drug. din. May tinotorture ba dyan? Wala. LNG. Laudable nga eh. Di ba?
Yung nga yung Kailangan natin eh. Bakit mo tatargetin ng media demolition job? Meron kang gusto mangyari doon. Ano, gusto mo masolo? Ano? Hindi ko alam eh. Gusto mo patayin yung project? Chito, hindi yon. Wala, hindi Sino yun? Sino yun? Hindi Sino conglomerate yun, yung meron national franchise sa... Hindi. Hindi. Ni katiting, hindi Katiting, conglomerate. wala yan. Wala. Yung puhunan nga nun, nanggaling pa. Ay, Nanggaling po. Wala nga siyang puhunan. nanggaling nga sa ano pa yun. Eh, yung Wala, Chito, wala yan, hindi yan conglomerate. Ayan. Bakit kailangan upakan? Bakit kailangan upakan yung ganyan? Eh, hindi ba solusyon yan? Ayan. Kung gusto nyo panay ang brownout, sige, gawin natin yan. Okay. Kung meron kayong... Mukhang nga nag-iisip si Parang Joel eh. Yan. Itong gumawa... alam niya po yung mga ganyan demolition job eh. Basta ganyan. Madaling makita ang tali dyan. Ingat-ingat kayo. Yung tali ng kalabaw. Madaling matrace, di ba? Yung tali ng kalabaw, madali. Madaling matrace. Ay, hilahin mo lang yung tali. Makakarating ka sa source eh. Sa kalabaw. Sa kalabaw. Sinong kalabaw ito? Yung social media mo, baka naman sa mga chat group lang yan. Walang mangyayari tayo dyan. Chat group? Oo, baka sa chat. Hindi, ang problema sa social media, echo chamber yan. Oo. Kayo yan. Sila lang. Oo nga. So, Kung sino lang ang nag-click, di ba? Yun, yun ang algorithm nun eh. May sila nakikinig lang pala. but in a way, ang traditional media, they feed on, at saka social media, They feed on each other. on each other. Yes. Kaya pag may nabasa sa social media, Papasok kinakarga ng traditional media. non-traditional. Pag meron naman na kita sa and vice traditional versa, media, oo. kinakarga sa social media. Ano yan? And therefore, umiikot yan. Nagkakargahan sila, lalong-lalo na pag may campaign. Ayan. Yan. Kargado. Kargado yun. Yan. Paano tayo ano niya? Gumawa rin kayo ng project na maganda, anak ng web. Ay, bakit nyo sisiraan? Oo. Gumawa rin kayo. Total kayo, malaking conglomerate kayo eh. Double kayo eh. Yung mga malaking conglomerate, yung megawatt capacity nila, kaya bang punan yung kanilang ina-attack? Oh, Conglomerate, hindi ko naman sinabing nasa power eh. Conglomerate lang. malaki. Malaking conglomerate. Pag conglomerate, maraming sinasakupan yun. Oo, maraming business yun. Maraming business yun. Pwedeng abroad, pwedeng local. Ganun yan eh. Eto raw, pinaiksi na raw yung proseso para po dito sa mga ano daw, yung malalaking infra. Yung mga flagship infra project. Paano Dalawang taon na ba administration? 2 taon. Meron ka na ba nabalita ang flagship infra na 2 taon lang? nasimulan na? Ito. Nasimulan na lang. Yung nasimulan, marami yun. Meron. Yung pinag-ukay dyan sa Ortigas. Ito. Hindi, Subway kay Duterte yan, pansinimulan. Hindi, yung 6 million housing units. Legacy yan. Andiyan ba yan? Nandyan. Marami-rami na nag-ground Oy! Aray ko. Ano na raw po, sabi ng ARTA, paiiksihan na raw nila ang proseso. Huwag na kayo sumali dyan, Arta. Ay, dapat nung simula pa lang, pinaiksi nyo na yung proseso na yan. Sa totoo lang. So ngayon yung pinaiksi yung proseso, para masimulan dyan, kailan pa? Dumadaan kasi ang panahon, wala naman nasisimulan dyan sa Hindi hopeless. Sabi po, fast track na raw, sabi ng NEDA. Dapat hindi pa kayo nagsisimula, fast track na yan eh. Hindi ito naman si Ten, hindi flagship project yung sasarhan, yung Clark na landfill para maglagay ng... Hindi flagship yun. Hindi flagship yun. Ano bang sinasabi niyo? Sasarayin landfill dahil lalagyan ng casino at golf course. Hindi yan flagship. Hindi na raw kasama sa vision. Hindi flagship yun. Hindi kasama sa vision yun. Pre-project implementation na raw yung iba dyan. Pero hanggang ngayon, di pa nasisimulan. Alam mo yung Kaya sumasakit ang ulo nito si BBM.
Alam mo yung Madali siya ng madali. Kayo naman, kupad-kupad Kupad. yung kumilos. Alam mo yung pre-project implementation, wag niyo nang sasabihin Pre-project implementation. Ano ibig sabihin nun? Pre-project implementation. PPI. Licenses? Ayun, permitting, etc. lahat. Permitting. Ang mahirap dyan gawin yung project di ba? Oo. Dapat yung mga ganyan Permitting. you breeze through it. Oo. Wala na. Akala ko bang ano yan? Big ticket yan, Oo. fast track. Flagship. Kaya nga tinawag na Ang flagship yan, natin, delayed by permits. Paano pa naging flagship Saan ka naman nakakita ng bayan na ganyan? Ang problema na kaya flagship importante yan. Diba? Flagship Na-identify na talagang napaka-importante. Kailangan natin. Whether food production, power, Infrastructure, whatever. infrastructure. Kailangan. Tapos ang problema sa permits, Paano naging flagship saan tayo dadamputin yan? At ngayon, magsasalita itong ARTA, malapit na. Ano malapit na? Mabawasan yung mga... yung process. Nag-uusap na sila ng NEDA. Ipa-fast track na raw. Kasi 2 taon na, wala tayo nababalita. Except nga, yung sinasabing yung 6 million houses. Meron na ba isang naitayo doon? Meron. Meron. Out for 1 million a year yan Last year, 187,000 1 million a ang year. units. Magkano? Magkano isa? Yan ang workout. May bagong guidelines na raw. Tapos, gusto ko lang banggitin ito, yung namatay na surfer Anong surfer? na Kastila. Ito yung sa Siargao. Nung pang 2020 yan. At namatay by bus. Oo. Operation. Yung pong surfer na yun, nandito sa Pilipinas kasi talaga enjoy siya rito. 2020 pa yan, yun nangyari. Oo. Humingi ng tulong kay President Marcos. Kasi nahuli na yata yung Tumira. Suspected. Ngayon, tumatagal yung kaso. Pumunta rito yung magulang ng surfer. Hindi naman sila kayaman na pinag-iipunan nila yung pamasahe nila at yung gastusin. Para lang itutukan habulin dito. Paano ng hustisya. Kasi sir, if I'm not mistaken, yung sa legal kakasuhan na pero ni-recall ng judge ba o yung parang nag-recall ng porak. ng porak. Porak. Kaya naalala. Malaporak pala to. Malaporak. Kaya malaporak Search warrant. Oo. Ngayon kaya na-alarma yung dalawang Yung mga magulang. Kaya napabiyahe rito. Sa Spain daw hindi ganun. Pag inutos na ng judge na dito dapat Hindi mo nire-recall. Hindi nire-recall. So may masama ang kutob nila. Kaya they're calling on... Ano nangyari dito? Ano ba nangyari dito? Drugs. By bus. By bus daw Ang sinabi kasi, nagpaputok daw yung si Diego pangalan In surfer. Oo, nagpaputok. Kaya binaril siya. Ang nangyari daw, ang nakita sa report, wala naman gunpowder. Wala ng gunpowder. At wala naman siyang drugs. Na-autopsya siya, at doon sa katawan niya, walang trace ng drugs. So, yung ganun baga. In other words, parang may cover-up. Tanggalin mo yung parang. Talagang cover-up yun. Okay. Di cover-up. May cover-up. Ano ngayon ang nangyayari? Yes. Yun ang dapat malaman. Kailangan pa ba ang presidente? Kasi gusto daw gagalaw dyan? Diyan sana sa presidente, kay President Bongbong para may... Kasi nga wala nangyayari sa bureaucracy. Ayun. So lahat ng problema, salo ng presidente, ganun ba nangyayari sa atin? Parang yan yung sa Eternal Garden na hindi gumagalaw. Kagaya niyan. Yung tungkol dun sa judge, isipin mo nasa judge na i-recall? Yung ganun baga. Malaporak. Malaporak yan. Paano nangyayari yung ganun? At hindi maganda sa turismo yan pag nagkataon. Which brings us, Pero na-pick up na yung suspect. na-pick up na. na-pick up. Mga pulis. Pero hindi rin nakakulong. Hindi. Mga pulis nga sila Anak na to, ano nangyari doon?
General Marbil, hindi naman kasama yung mga yan doon sa mga sinasabi mong lumabas kayo. Lumabas kayo. Lumabas ka sila. Ayan, no? Lumabas sa kulungan. Nakalabas sa kulungan. Mga pulis Eto raw batang to, mahal na mahal doon sa lugar. Oo, surfer siya. Mga barkada niya. Barkada niya Pati yung... ang LGUs, gustong-gusto. So, hindi magandang, Hindi maganda yan. Lahat Kaya sa nga, ma'am, Siargao. din, ang turismo pa man din, no? Ito, parang on a good note, pero it ends on a bit of a sour note. Ang tourism industry accounted for 8.6% gross domestic product up in 2023, up from 6.4%. Naka-generate daw ng 2.9 trillion in tourism-related activities. Ganyan-ganyan. Saan? Dito sa PSA nilabas at ng Tourism Department. Press release. Press release. Ang problema, hindi pa rin na-solve na naka-attract lang tayo ng 5.45 million tourists. Layo pa. 2023. Ang layo. Ang Thailand, 23 million po. Ang Vietnam, 12.6 million. Ang Indonesia, 11.68 million. Layo natin. Layo natin. 5 million nga eh. So, yun pa rin ang problema natin. Wala pa sa Although, kalahati ng, tina-target ni Vietnam. Tourism Secretary Frasco na maka 7.7 million tayo this year ng foreign visitors. Yung nangyari kay Diego, hindi makakatulong yan. Hindi nakakatulong yan. At saka itong press release nyo na puro spending at GDP, share of GDP, hindi rin pa nakakatulong yan. Kasi Asan yung campaign? asan Yung na pa rin yung ang campaign? tanong, Kasi yung pa rin ang tanong ko. Ang layo natin sa mga kapitbahay natin. Yan ang... Tuwan-tuwa daw po si Tourism Secretary Cristina Frasco. Doon sa inilabas na figure na sinasabi ni Parin Joel. Oo. Tuwan-tuwa siya sa Philippine Tourism Satellite Account na nilabas ng PSA. Yan. Kasi from there daw na pinakita na Robust. 8.6% share of the country's GDP. Tourism-related spending, how do you share? Marami yun. No? Marami yun. For all you know, hindi tourism yung related yung iba doon. Hindi nga, yung 8.6, tuwan-tuwa ka na ron. Hindi. Ilan ba ang naka-empleyado ng tourism? 6.3 million. Ako. Ang 6.3 million na employed sa tourism, accounting for 0.6% 8.6% of the GDP. Payat po yun. Payat yun. Payat yun. Samantala, Ibig sabihin, in other itong mga tao nandito sa tourism, hindi kumikita ng gusto. So, in other countries, 25% yan. Oo. Usually. Malaki. Oo. Ang tuwan-tuwa ngayon, yung mga pinapakain ni dating Congressman Butch Vichay. Birthday niya eh. Oh? Uy! Kakilala ko yan eh. Happy birthday. Ako rin. Madalas ko Happy makita birthday. yan Si Butch. Publisher din po yan. Publisher. Oo, kaya medyo... Owner na radio stations. Oo, pero nandito na. Nandito na. Oo, naka-blazer eh. Oh. Itim. Yan. Blazer na itim eh. Talagang, tourist, Palagay ko may bagong brand to ng bango sardinas. Palagay ko lang, palagay ko. Palagay mo? Palagay ko. Bis na bis eh. Oo. Hanggang bukas po dito sa Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIC. Sa ngalan ni Jonathan De La Cruz, Joel Aksamana. Ako si Conrad Banal. Pero ngayon, Ngayon na! Ronda Pilipinas na. Kaya alis, dahil nandyan din si Dennis Antenor Jr. Carambola, carambola, tuwing umaga. Sumainyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga issue dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.